Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang masarap na merienda recipe na pwedeng-pwede nating gawing pang negosyo sa maliit na puhunan lang. So ngayon mga best, samahan niyo po ako at gagawa tayo ng dalawang napakasarap na flavor ng ating buchi. So gagawa po tayo ng cheese and yung ating napakasarap na ubi cheese. So tara na po, wag na nating patagalin at umpisahan na natin ang paggawa ng cheese and ubi cheese buchi. So meron po tayo ditong 500 grams or 1/2 kilo ng ating glutinous rice flour. So ang gagawin lang po natin dito ay mag-a-add lang tayo dito ng tubig gradually hanggang sa makagawa po tayo ng dough. So sa pag-add po ng tubig, dapat ay gradually lang o paunti-unti lang yung paglagay natin para po talagang matansya natin kung gaano lang po kalambot yung ating dough. So hindi po natin dito kailangan ng sobrang lambot or yung sobrang basa na dough, dapat po ay yung sakto lang. So ayan mga best, kapag ganito na po yung ating dough ay okay na yan. Hindi siya masyadong matigas and hindi rin naman masyadong malambot. So hinati ko lang po sa dalawa yung ating dough dahil dalawang flavor yung gagawin natin. So yung ating plain lang na buchi and yung ating ubi cheese. I-set aside po muna natin yung ating plain lang na dough and dito naman sa ating isang dough ay maglalagay lang ako ng ubi flavor. So ang gamit ko po dito ay yung food color na meron na din siyang ube flavor. Pero pwede naman po kayong gumamit dito nung powder lang na ube or yung ating powder na food color. Pero sa akin, mas gusto ko pong gamitin itong ating liquid na food color dahil meron na din po siyang ube essence and ube flavor. Pero kung hindi po talaga available ay pwede naman yung ating powder na food color. Ang gawin nyo lang po ay tunawin nyo lang din yan sa tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagmix. So ayan, eto na po ang ating ubi dough. I-set aside muna natin yan at uunahin naman po nating hulmahin yung ating plain lang na buchi. So gagamit po ako dito ng cheese. So itong cheese po yung ilalagay natin as filling nitong ating buchi. And then gagamit din po ako dito ng 1/8 cup para sa ating panukat para po pantay-pantay yung ating mga magagawa na buchi. Pero kung gusto nyo po na medyo maliliit lang yung inyong buchi, pwede po kayong gumamit ng 1 tablespoon na panukat. So ganito lang po yung gagawin natin and then ilalagay lang natin sa loob yung ating cheese. Saka po natin ito bibilugin ng ganito. Tapos ay uulitin lang po natin yung process hanggang sa malagyan na natin ng cheese lahat itong ating plain na dough.
eto na po yung mga naibilog natin at nalagyan natin ng mga cheese. Ang next naman po nating gagawin ay i-dredge lang natin ito dito sa ating sesame seeds. So, medyo nahihirapan po ako na gumamit ng gloves. So, ang ginawa ko na lang po ay gumamit na ako ng kamay. But make sure po na malinis ang ating mga kamay kapag ganito po yung ginawa natin. And then, para po mas kumapit yung ating sesame seeds, ay bibilugin lang ulit natin habang dinidredge natin yan dito sa ating sesame seeds. Yung iba naman po ang ginagawa nila ay idinidip muna sa tubig bago ilagay sa sesame seeds para mas makapit. So, uulitin lang po natin lahat hanggang sa ma-dredge na natin sa sesame seed o ma-coat na natin ng sesame seed lahat itong ating mga plain na buchi. So, next naman natin gagawin guys ay yung ating ubi cheese na buchi. So, eto na yung ating dough and then gagamit po tayo dito ng ubi jam or pwede ang ubi halaya and then yung ating cheese. And gagamit pa rin po ako dito ng 1/8 cup na panukat. So, pwede naman po ang 1 tablespoon kung ayaw nyo na medyo malalaki. So, same process lang po yung gagawin natin dito. Magtatakal lang tayo ng 1/8 cup na dough and then maglalagay lang po tayo ng isang pirasong cheese and maglalagay tayo ng konting ubi filling. After nating maibilog yung ating mga ubi cheese, ngayon naman ay i-dredge natin ito dito sa ating sesame seeds. So, ayan mga best, tapos na nga po natin gawin yung ating ubi cheese na buchi. Ngayon naman po ay iset aside lang natin ito at mag-umpisa na po tayong magpainit ng pan at ng mantika para maumpisahan na natin itong prituhin.
At ayan, nagpainit na nga po ako ng frying pan. Maglalagay lang po ako dito ng cooking oil. And hintayin lang po natin ito na uminit bago natin ilagay dito yung ating mga nagawa na buchi. And then, after po nyan, ay hintayin na lang po natin ito na mag golden brown bago po natin ito hanguin. So, next naman po, ang lulutuin naman natin ay yung ating ubi cheese na buchi. So, same process lang po yan. And then, hintayin lang din po natin na mag-golden brown bago po natin ito hahanguin. And guys, yung ating apoy dito ay nasa medium to low heat lang po para hindi mabigla ng pagkakaluto yung ating mga buchi. So, ayan mga bes, eto na nga po ang mga naluto natin na buchi or yung ating cheese buchi and yung ating ubi cheese buchi. So, para naman po sa presyo nitong ating mga buchi, pwede nyo po yung ibenta from 10 to 15 pesos each. Depende po kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. So, ganun lang kadali mga bes at meron na tayong dalawang napakasarap na merienda at pwedeng-pwede nating gawing pang negosyo sa maliit na puhunan. So, sana po nagustuhan nyo ang ating pang negosyo recipe for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell button below para po ma-notify kayo every time may bago tayong pang negosyo recipe. So, thank you guys again for watching and see you again on my next video. God bless!